Hi, this is Edward Formina and welcome dito sa Ask Edward. We are now at episode number 5. Now, at ang pag-uusapan natin, ang question na sasagutin natin ay kung ano yung gagawin ko. Ito lagi itong natatanong sa akin, no? Ano yung gagawin ko kung may mga negative akong kaibigan or kakilala about sa business ko. So, yun yung pag-uusapan natin. Make sure na stay tuned para dito sa Facebook Live at Ask Edward episode number 5 na ito. Okay, and let me know din kung naririnig nyo ako dyan sa comment sa baba. So yun yung pag-uusapan natin. Again, sasagutin natin yung palaging na itatanong sa akin na ano yung gagawin ko kung sakaling pumasok ako sa isang bagong business, nag-start ako ng business ko, tapos may mga kaibigan o kakilala or kamag-anak akong medyo negative. Sino sa inyo yung nakaka-relate sa ganung experience? Actually, naranasan ko din yun. No? Nung first time ako na pumasok sa pagiging entrepreneur, no, pag nenegosyo, may mga ilang kaibigan ako na medyo negative, no, or hindi sang-ayon dun sa ginagawa ko. And very normal yun, no? Very normal kasi karamihan ng tao hindi sanay, no? Lalo na kung ang environment mo, panay mga kasama mo puros mga employees, no, mga hindi inisip na maki-start sila ng business. Kapag ganun yung mga kasama mo palagi, expect mo talaga na merong magiging negative, and for two reasons, no? And pag yun yung pag-usapan natin, and ang isang dahilan ay dahil hindi sila sanay, no? Hindi sila sanay na nakakakita ng mga nagnenegosyo. So in my case, ganun kasi yung nangyari. Okay, pero ano yung gagawin mo kung sakaling merong mga nag-negative sa'yo, no? Na bago natin sagutin yon, mag-comment ka nga dito sa baba, no, sa comment. Sa comment sa baba kung naranasan mo 'yon, kung na-experience mo na may nag-negative sa iyo. So, bago natin sagutin yon, please understand na merong dalawang type ng mga negative na tao. And ang tawag natin, by the way, ang tawag natin dito sa mga negative na tao na to ay mga dream stealers, no? Actually, mga dream stealers or nangunguha ng mga pangarap. Kasi ganun, actually, mangyayari sa'yo, no? Kapag nag-pay attention ka, kapag pinakinggan mo yung mga distraction na to, no? Possible na itong mga nagne-negative sa'yo ay makuha nila yung mga dreams mo, yung mga goals mo, yung mga desires mo, manakaw nila mula sa'yo, no? Kapag pinakinggan mo sila, possible na ma-demotivate ka, possible na hindi mo ituloy yung business na ginagawa mo. So, ano yung pwede mong gawin para ma-block mo sila, mapigilan mo sila? Okay, una-una, kailangan mo maintindihan na merong dalawang type ng dream stealers. No, yung isang first type, no, type number 1 ay yung mga unintentional dream stealers. Ito yung mga hindi nila pakay na nakawin yung mga pangarap mo, no? So, mostly, ito yung mga tao na to, ito yung mga mahal natin sa buhay, yung mga malalapit sa atin, yung mga parents natin, no, asawa, partner in life, no. And ang reason kung bakit sila negative ay ayaw kanilang makitang mag-fail, no. Most of the time, kapag yung person ay hindi talaga niya pakay na, alam mo yun, na kunin yung pangarap mo, nagne-negative lang siya, lumalabas lang sa bibig niya yung, ay, huwag mo na subukan yan, baka masyadong risky yan, no? Baka scam yan. Yung mga tao na ganun, tapos malapit siya sa buhay mo, no? Yung talagang parents mo, for example, ayaw kanilang makikitang mag-fail, no? So, in their mind, poprotektahan ka nila from that failure. So, sinasabi nila yung mga negative na bagay para protektahan ka sa pagiging failure. Kasi nga mahal ka nila, no? Nag-aalala sila para sa iyo, no? Kung yung asawa mo, for example, may may asawa ka, tapos negative siya, possible na yun yung reason, no? Okay, so yun yung isang type number 1 ng dream stealers, no? Yung unintentional, hindi nila sinasadya. So, ang pwede mong gawin dito sa mga unintentional dream stealers ay
i-communicate mo sila, no? I-communicate mo sila ng mas open. No? Sabihin mo sa kanila na seryoso ka sa pagkuha ng goals mo, ng pangarap mo, and you will do whatever it takes para makuha yon. And sabihin mo sa kanila na ma-appreciate mo kung susuportahan ka nila dun sa pagkuha mo ng pangarap mo. Okay, kapag naging verbally open ka sa kanila, kapag pinahayag mo talaga, kapag sinabi mo kung ano talaga yung nasa puso mo, no, kung ano talaga yung intention mo, kung talagang ano ka nun, kung talagang nagki-care yung person na yun sa'yo, no, susuportahan ka nila. No, susuportahan ka nila doon sa career na pinili mo, sa business na pinasok mo. Okay, pero yun yung pwede mong gawin. Now, if you are sure na itong person na to, unintentional dream stealer siya, yun yung pwede mong gawin. Sabihin mo, Han, or kung asawa mo siya, no, or kung parent mo siya, ma, talagang seryoso ako dito sa business na to. Alam ko yung ginagawa ko, and I will do everything I can para makuha at maging successful, makuha yung pangarap ko. Okay, again, kapag nasabi mo sa kanila yon, they will support you. Trust me, they will support you. Okay? And pangalawang type, yung pangalawang type ng dream stealer yung pag-usapan natin kasi ito yung delikado talaga. Yung pangalawang type ng dream stealer, ito talaga yung mga talagang negative. And ang purpose nila kung bakit sila nagsasabi ng mga negative na bagay ay dahil ayaw kanilang makitang mag-succeed. Literal na gusto nilang kunin yung mga pangarap mo sa'yo. Okay, kasi may mga ganun, yung mga tao, may mga ganun talagang tao, di ba? I'm sure may mga tao kang kilalang mga ganun, no? May mga taong may crab mentality, lalo na sa society natin, sa Philippines, sa mga kababayan natin. Yung iba talaga, may crab mentality talaga, no? So, yung iba sa kanila, talagang intention nila kung bakit nila sinasabing, scam yan, huwag mong ipagpatuloy, wala kang mapapala dyan. Dahil ayaw ka nilang makitang maging successful. Yung fear na meron sila, no? Meron silang fear, actually. Ang fear nila ay yung fear of being left behind. No, ayaw nilang makita na yung mga kasabayan nila, yung mga kasama nila, yung dating tropa nila, ay maangatan sila. May mga ganun tao. So, ikaw, anong gagawin mo? Napakasimple lang ng gagawin mo sa mga dream stealers. No? Gagawin mo, babaliwalain mo lang sila. Wag mong pakikinggan yung mga kumukuha ng pangarap mo. No? Kaya kanina, may nanonood, yung mga kasama ko dito sa bahay, may nanonood sila ng parang tanghalan, something like that, no? Kantahan ng tanghalan, parang ganun, channel 2. So, andun si Kay Brosas, and mayroon siyang sinabing quotation, mahilig siya magbigay ng quotation, no? Ang sabi niya, kapag ang isang aso tumatahol yan kapag hindi niya kilala yung tao. Okay? Ibig sabihin nun, magpakilala ka sa kanila. No? Magpakilala ka sa kanila. Hindi ka pa kasi nila kilala. Hindi pa nila alam kung ano yung intention mo. Hindi pa nila alam kung gaano ka kaseryoso. Pakilala mo sa kanila, pakita mo sa kanila na kaya mong kunin yung mga pangarap mo. Okay? So, ganon. And, baliwalain mo lang sila. Talaga mong pakinggan kung ano yung mga negative na ibabato nila sa'yo. No? Pag may negative silang sinabi sa'yo, ipadaanin mo sa kabilang tenga, ilabas mo sa kabilang tenga. Okay? Ganon. And, last time, nag-publish din ako ng post na related dito sa mga dream stealers. And may joke akong sinabi doon. No? Sinabi ko doon, yung mga dream stealers, no? Yung mga negative, may tawag tayo dyan eh. Actually, hindi ako yung tumawag ng gano'n. Narinig ko lang yun. Ang tawag ng iba sa kanila ay mga tae. No? Tae. Bakit tae? Kasi TAE, taong ayaw sa entrepreneur. Oh, yun. Yun yung post ko nun. Pero, ito anong gagawin mo sa mga negative o sa mga gano'n, no? Tae. Ano ba ginagawa kapag imagine, naglalakad ka sa kalsada, nakakita ka ng gano'n, no? Ng tae. Ang gagawin mo? Iiwasan mo, di ba? So, literal, gano'n din gagawin mo. Kapag may negative na tao sa paligid mo, gustong kunin yung pangarap mo,
Iwasan mo lang sila, huwag mo silang pakinggan. Okay? And sabi ko kanina, patunayan mo sa kanila na kaya mong maging successful, na hindi totoo yung sinasabi nila. I remember na one time in my life, na nagsisimula pa ako sa ganitong business, may kakwentuhan ako kaibigan ko, no. Nagkukwentuhan kami about mga kotse, mga motor, no. So ang sabi niya, nagkukwentuhan kami, bumili ka na ng motor, Edward. Okay, may motor. Tapos sinabi ko sa kanya, sinagot ko sa kanya, ayoko ng motor kasi gusto ko kotse. No? So, nung sinabi ko sa kanya, tumawa. No? Alam mo yung tawang pang-insulto. Parang ganon. Yung parang hindi makapaniwala na parang sinabi niya na, ikaw, bibili ng ganyan. Parang ganon. And then, after a couple of months, no, nakita kami, no, yun, nabili ko na yung first car ko. And, basically, wag mo lang pakikinggan yung mga nagdi-distract sa'yo, yung mga nagne-negative sa'yo, no, prove them wrong, no? Gawin mo na lang silang motivation na patunayan na mali sila. And I'm not suggesting na yun yung pinaka-main motivation mo. Dapat, syempre, yung main motivation mo dapat, syempre, yung mga pangarap mo, yung mga taong mahalaga sa'yo, yung pamilya mo, yun pa rin yung main motivation mo. Okay? Kumbaga, gawin mo lang silang secondary na sasabihin mo na, balang araw, papatunayan ko na mali kayo. Okay? Parang ganun. Okay? So, yun, I hope nakatulong sa'yo. I hope nakatulong ba? Mag-comment ka nga dyan sa comment. I hope nakatulong sa'yo yung sagot, no? Kung paano mo i-deal, paano gagawin mo kapag may negative sa'yo. Okay? So, ganun na kaya. Kung nakatulong to sa'yo, mag-comment ka dyan sa baba, and pwede mo ring i-share itong video na to sa mga tao na sa tingin mo matutulungan, mai-inspire nitong video, itong Facebook Live na to. And by the way, kung may questions ka din na gusto mong masagot, no, dito sa aking episode, Ask Edward episode, any questions na related sa business, any question na related sa marketing, sa online marketing, sa entrepreneurship, pwede mo yung itanong sa akin, mag-comment ka dyan, ilagay mo yung tanong mo dyan sa baba ng comment. Sasagutin ko yan, gagawin ko yan ng video kapag napili ko yung tanong mo. Okay? And kung gusto mo lagi kang ma-update nitong mga episodes na to, itong Ask Edward, make sure na i-like mo itong video na to, pati yung fan page ko, mag-follow ka, para next time kapag nag-post ako ng similar video na parang ganito, no, ma-update ka. Okay? So, thank you so much. At I hope nakatulong sa iyo itong maikling Facebook Live video na to. Let me know kung nakatulong, and I hope to see you in the next episode. Thank you so much. Good afternoon. Bye-bye.